Hi everyone, my name is Joseph and welcome back sa aking channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba na-acquire or natututunan ng isang bata ang wika o language. May mga aspeto na tinitingnan kung bakit natututunan ng isang bata ang isang wika. Meron tayong sinasabing theories of language acquisition. Nandiyan na ang behaviorist theory, innateness theory, cognitive theory, and ang input or interactionist theory. Isa-isahin natin ang bawat theory na ito para mas magkaroon tayo ng kaalaman kung paano nga ba natuto ng wika ang mga bata. Una na dyan ang behaviorist theory by B.F. Skinner. Si B.F. Skinner ang nagtatag ng behaviorist theory. Sagawa siya ng series of experiment at napag-alaman niya na ganito pala natututunan ng isang bata ang wika. Ang behaviorist theory ay children imitate adults. Their correct utterances are reinforced when they get what they want or are praised. Ayan. Ibig sabihin, yung mga bata, ini-imitate nila yung mga nag-aalaga sa kanila. Tapos, tayo namang mga nag-aalaga sa mga bata, pag nagagaya ng mga bata ang salita na ating binibigkas, like for example, tinuturuan natin ang bata na bigkasin ang salitang mama, papa, tatay, or nanay, binibigyan natin sila ng reinforcement. Pag sinabi natin reinforcement, it's something like a reward, pwedeng material thing, or praise. Like for example, pumapalakpak. Halimbawa, yes, si baby natuto magsalita ng mama, yay, clap, clap, clap. Yun yung sinasabing reinforcement. At ang tawag doon ay positive reinforcement. Pag hindi naman na-imitate ng isang bata ang gustong maipagaya na bigkasin niya, ay binibigyan sila ng negative reinforcement. It's either hinahayaan or hindi na lang pinapansin na, okay, sige, hindi pa naman niya kayang magsalita ng ganito, parang wala lang. Ganon yung negative reinforcement. Ang ganitong theory ni B.F. Skinner ay pinaniniwalaan ng marami, pero meron ding objection ang kanyang theory. At narito ang ilang limitation of the behaviorist theory. Una na dyan ay nagsasabi na ang theory ni B.F. Skinner ay hindi naman masyadong na-apply sa every child, lalo na yung mga bata na nakaranas ng isolation or wala man lang magulang na nakipag-usap sa kanya, tinuturuan siya ng mga ganito kung paano isalita ito. Isa na dito yung example sa batang si Jeannie noong 1970. 13 years old itong si Jeannie at na-isolate siya sa isang lugar dahil yung kanyang tatay is baliw. So, kailangan siyang i-isolate para dun siya mamalagi kasi nga yung tatay niya is baliw. So, sinubukan naman siyang turuan na magsalita pero hindi naging successful dahil yung reinforcement ay kulang. Iba pa rin talaga yung reinforcement na binibigay ng mga magulang. Ang sunod naman na limitation ng behaviorist theory ay ang pagsunod sa mga rules ng language. Dahil alam naman natin na ang language ay hindi lang basta-basta language. Meron tayong mga rules na sinusunod. Kung ang bata ay nalaman ang past tense ng verb ay nilalagyan ng A, D, or T sa dulo, pwede niyang i-consider lahat ng past tense na verb ay merong A, D, or T sa dulo. Hindi na imitation ang tawag doon. Ang tawag doon ay he or she is over-applying the rule. Dahil hindi naman lahat ng verb na past tense ay merong A, D, or T sa dulo. Like for example, sa verb na write.
Ang past tense ng write ay wrote. Wala siyang dinadagdag, still, it is the past tense of the verb. Sunod naman ay, merong mga bata na hindi talaga nila mismo nasusunod yung sinasabi ng mga nagbabantay sa kanya. Here is the example. It is the classic demonstrations comes from the American psychologist David McNeil. The structure in question here involves negating verbs. Here it is. So, sabi ng child, nobody don't like me. Sinabi naman ng mother, no. Say, nobody likes me. Sabi naman ng child, nobody don't like me. Sabi naman ng mother, no. Now, listen carefully. Say, nobody likes me. Sabi naman ng child, oh, nobody don't likes me. Hindi pa rin nasusunod kung paano sabihin ng isang bata gustong ipagaya ng kanyang magulang. Sunod naman ay hindi lahat ng mga magulang ay nako-correct ng tama ang kanilang anak, halimbawa sa tamang pagbigkas ng isang salita. Kasi may mga magulang na hindi naman binibigyan ng atensyon ang mga ganitong situation. Instead, yung pagkakaroon ng mabuting asal ng bata at ang tamang pagsunod sa payo ng mga magulang. Sunod naman na ating pag-uusapan ay ang innateness theory ni Noam Chomsky. A child's brain contains a special language learning mechanism at birth. Naniniwala si Noam Chomsky na sa utak ng bata since birth ay meron na silang sinasabing special language learning mechanism. Sinasabi niyang language acquisition device or LAD. Pinaniwalaan niya na yung bata ay meron ng natural capacity na malaman ang isang language or isang wika dahil meron siyang innateness. Naka-default na sa isang bata na matuto ng wika. So, merong mga evidences na nagsusupport sa innateness theory ni Chomsky. Isa na doon ay yung kay Slobodan na sinasabi yung tao ay merong kakayahang maka-adapt sa production ng speech dahil meron sa utak natin na area ang brain para sa linguistic function. Ito ay ang Broca's area at Wernicke's area. Ang Wernicke's area, it is an area of the brain that is located in the posterior left temporal lobe and is associated with comprehension of language. Sa mga reliable example, yung mga taong na-stroke, nagkakaroon sila ng range of language dysfunction kung saan hirap silang makapagsalita or makapag-deliver ng kanilang gustong sabihin. Isa din sa mga evidences ay yung the formation of the Creole language, kung saan yung isang individual na napadpad sa isang community ay tumira sa isang community na merong sinasalita na isang lingwahe, meron siyang kakayahan na malaman or matutunan yung language nila dahil meron na tayong innateness para matutunan ng isang language. Matutunan natin to sa pagdaan ng maraming panahon. Palagi nating pinapractice na bigkasin or pag-aralan yung lingwahe ng isang community. Evidence para sa innateness theory ay yung sign language na ginagamit ng mga taong merong hearing impairment. Kahit through sign language lang, intindihan nila yung kanilang gustong sabihin kasi madaling matutunan ng may mga hearing impairment, yung mga sign language kasi meron na tayong innateness na matuto sa lingwahe kahit ito man ay sign language lang. Meron ding limitation yung innateness theory. Yung theory ni Chomsky ay nakabase lamang sa language itself. Hindi kinonsider ni Chomsky yung experience na pwedeng ma-acquire ng isang bata para matutunan yung language.
kahit meron tayong innateness sa language para matutunan agad yung language dahil walang experience or interaction ng isang bata. May isang pag-aaral noong 1977 sa isang deaf parents at meron silang normal na bata na ang pangalan ay si Jim. So, yung nanay at tatay gustong matuto ng wika, ayaw nila na matuto ang bata ng sign language. Kaya ginawa ng parents ay palagi nilang pinapanood ng television si Jem at pinaparinig sa radio para meron pa rin siyang matutunan sa television or sa radio. At tinulungan sila ng isang speech therapist para magkaroon ng speech session si Jem at talaga siyang magsalita ng language na binibigkas. Anong indication kung bakit sinali ito sa limitation ng innateness theory ni Chomsky? Kasi kung iisipin natin, di ba, mas yung development ni Jim ay matatagalan. Kung sign language lang, ibig sabihin, makipag-communicate siya sa ibang bata na sign language lang. So, mahihirapang makipag-communicate si Jim sa normal na bata kung matututo lang siya ng sign language. Kaya, yung innateness, yes, nandyan yung innateness natin para matuto ng language, pero pagdating sa environment na ginagalawan ng isang bata, kailangan ma-acquire ng bata yung speech na kinakailangan para sa language. Next theory naman is yung cognitive theory ni Jean Piaget. Naniniwala si Jean Piaget na yung pagkatuto ng bata ay based sa cognitive development, kung saan based sa kanyang interpretation sa isang bagay. Kung alam niya ang concept at alam niya i-interpret ang isang bagay, malalaman niya kung ano ang tawag sa bagay na ito. At ang concrete example nito ay yung sinasabi nating serration. Ibig sabihin ng serration ay yung pinagsusunod-sunod ang mga bagay based on their sizes. Like for example, kung ang bata ay binigyan ng different sizes of stick, based on the things na nakita niya na merong iba't ibang sizes, based on his cognitive interpretation, pagsusunod-sunod niya ang sizes ng stick from the short to tallest size of stick. Kaya, naniniwala si Jean Piaget na yung object talaga or mga bagay ay isa sa mga dahilan kung bakit madaling matutunan ng bata ang isang language. Kung ang bata ay hindi nakaka-acquire ng sinasabing serration, mahihirapan ang bata sa paggamit ng sinasabing comparative adjectives tulad ng bigger or smaller. Mahihirapan siyang maka-identify kung ano ba sa mga bagay na ito ang maliit or malaki, ang short or yung tall. Siyempre, meron ding limitation ang cognitive theory. Habang lumalaki yung bata at marami siyang na-encounter ng mga objects sa kanyang paligid, mas lumalaki din yung chances na maghiwalay yung intellect at yung language. Mas nabibigyan ng focus yung mga object na nakapalibot sa kanya kesa sa language, yung connection sa language. The last theory is the input or the interactionist theory by Jerome Bruner. So yung input or yung interactionist theory ni Jerome Bruner ay nakafocus sa pagkakaroon ng interaction ng bata bago matutunan niya ang isang wika. Kailangan merong nakikipag-usap sa kanya, meron siyang interaction sa mga taong nakapalibot sa kanya para ma-acquire niya ang language. Yung interaction ng bata sa mga nakapalibot sa kanya at yung support na natatanggap niya sa mga nag-aalaga sa kanya ay tinatawag na scaffolding. Kung si Noam Chomsky ay merong language acquisition device, si Bruner naman ay merong language acquisition support system. Yung kay Chomsky, merong innateness, or si Bruner naman ay naniniwala na kailangan ng support system para
matuto ng wika. At yung support system na ito ay manggagaling sa nag-aalaga at mga magulang ng isang bata. Yung limitation naman ng input theory ay hindi lahat ng magulang ay napapractice ang sinasabing child-directed speech. Ibig sabihin yung pakikipag-communicate sa bata, especially kung busy ang magulang ng bata, busy yung mga ate at kuya, wala masyadong interaction na nai-experience yung bata sa kung paano makipag-communicate. Kaya mas nagiging slow ang progress ng speech development ng isang bata kung walang child-directed speech na nangyayari. I hope na hindi kayo naguluhan sa aking explanation about sa mga theories kung paano na-acquire ng isang bata ang language. Based sa ating discussion, ano kaya sa mga theory ang nakatulong para magbigay daan na matuto ng wika ang iyong anak or kapatid? Yung mga theories na ating nabanggit ay nagsasaad ng iba't ibang process kung paano na-acquire isang language. I hope na meron kayong nakuha sa ating discussion sa video na ito. That's all for this video. Thank you for watching and see you on our next discussion. Happy learning, everyone. Bye!